Hello guys, magandang araw po sa ating lahat at syempre magandang araw po sa lahat na manonood ng video nito. Magandang araw po sa inyo. Sa video natin ngayon guys, pag-uusapan natin about dun sa kung kailangan balutuin yung treats na ibibigay natin sa ating mga hamster. Kasi may nagtanong sa akin sa nakaraang video ko kung kailangan daw balutuin yung mais na ibibigay or kahit anumang karne na ibibigay natin sa mga hamster natin, kailangan balutuin. So yun guys, sa video natin ngayon, pag-uusapan natin yan. Pero bago natin pag-uusapan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel namin, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So yan guys, simulan natin. Ganito kasi yan. Dun sa isa kong video, may nagtanong kasi nagbigay ako ng sweet corn or mais sa hamster namin. Tapos nagtanong siya kung dapat bang lutuin, or kung hindi na. Sa amin kasi guys, dito sa pagbibigay namin ng treat sa mga hamster namin, kung mga nuts lang yan, so hindi na rin natin kailangan lutuin yan. Especially yung mga seeds, hindi talaga yung kailangan lutuin. Kasi kailangan natin kahit papano yung ngipin ng hamster natin, hindi po siya dapat tutulis. Dapat medyo na-trim siya. Kasi pag napabayaan natin yan, nahahaba lang ng haba yung ngipin ng hamster natin. So pwede siya lumabas. Kaya magkakaproblema po yung hamster natin. So, maganda po talaga sa kanya na pag magbibigay tayo ng mga seeds or mga nuts, hindi na po natin kailangan lutuin. Kung mais man yan, mas maganda kasi mas matigas yun. So, medyo maano yung ngipin niya ron. Medyo matri-trim. Yan. Tapos hindi rin tutulis. Ngayon, kung bibigyan natin yan ng malalambot na treats, medyo hindi na po, parang wala nang ka-challenge sa kanya yun, nanguyain. Kasi masyado nang malambot. Yung ngipin niya, baka hindi natin namamalayan, kakabigay natin ng malambot sa kanya. Kung yung pagkain natin, mga pellets lang din na ibinibigay sa kanya, sa hamster natin is, yung ngipin niya may possibility na humaba. Kaya dapat magbibigay tayo ng mga treats na medyo matitigas. Gaya ng mga nuts, guys. Kagaya ng sunflower, hindi na kailangan balatan yon. Ibigay na natin agad sa kanya na may balat. Tapos yung gaya ng almond, matigas din yun. Tapos, yung sweet corn, kahit hilaw pa yan, ibigay na natin. So, ano naman yung kailangan lutuin? Siyempre, kailangan natin lutuin yung egg. Ibo-boil muna natin yung bago ibigay sa kanya. Yung white part lang ng egg. Huwag natin ibibigay yung yung dilaw kasi masyado nang mataba yun. So, yung protein lang kasi yung kailangan natin doon kung bakit tayo nagbibigay sa kanya ng egg. Tapos yung karne ng manok, ganun, pwede rin natin i-treat sa kanya yun. Pwede rin natin bigyan yung hamster natin. Pero syempre kailangan din natin lutuin kasi baka maglangsa yun. Maghihikayat yun, baka pasukin ng dagang bahay yung hamster natin. So, delikado. Or baka lang gamin. Kaya kailangan lulutuin natin yung mga ganon. So, syempre, para hindi rin magpapanis at hindi masisira agad pag ibigay natin sa hamster. Kasi ini-stack kasi nila yan. Pag nagbigay tayo ng treats, hindi naman nila agad-agad kakainin yan. I-stack pa yan. Kaya nga, minsan, makikita mo sa hamster hides niya, ang daming pagkain. Yung mga hinording niya, yung mga pinili niyang pagkain. Akala natin, natutuwa tayo kasi nauubos yung binibigay natin pagkain dun sa food bowl na nilalagay. Kala natin nauubos yun, pero hindi, na hoarding lang pala yun. Kaya kung araw-araw man tayo nagbibigay ng pagkain, kaya pag maglilinis na tayo ng bean cage, makikita natin dun sa hamster hides is napakaraming pagkain po dun sa loob na hindi niya naman na nakakain. Yung iba rin inaamag na lang. Lalo na kung hindi tayo regular na maglinis, kung gumagamit kayo ng rice hull or carbonized rice hull bilang beddings or panghalo dun sa beddings nyo, is hindi po talaga regular na malilinis yan kasi wala talagang amoy. Kahit ihian ng ihian yan, dumihan, wala talagang amoy. Kasi nga po, may carbonized rice hull kayo or uling dun sa beddings nyo. Ganun. Kaya napaka-importante rin na kukontrolin natin yung pagbibigay ng pagkain tapos yung pagbibigay ng treats. Kasi hindi rin po pwede masobrahan niya na magbibigay tayo ng mga treats sa kanya. For example, araw-araw natin bibigyan ng almond, mataba po yun. Magiging ubis yung hamster natin. So yung nutrition niya hindi na mababalance. Tapos yung sunflower, kung araw-araw din yan, maraming possibility na mangyari sa hamster natin. Pwedeng maglagas yung buhok ng hamster natin. So syempre,
magiging ano rin, hindi na mababalance yung nutrition ng hamster natin. Kaya napaka-importante rin na kukontrolin din natin yung ibibigay natin sa kanya. Para sa akin, mas maganda nga guys pag rich in protein yung aanuhin natin, ibibigay lang na treats sa mga hamster natin. Kasi dun sa ibinibigay natin food mix is complete naman na po yun. May mga fats, carbohydrates, mga ganun. Tapos may protein na rin yun. So kung magbibigay tayo ng treats, mas maganda yung rich in protein. Lalo na sa mga mother hamster or sa mga i-breed natin na hamster. Para pag nanganak sila is hindi sila magkulang sa protein. Kasi isa rin yan sa dahilan kung bakit kinakain nila yung mga hamster babies nila, dahil kulang po yung mother dun sa protein. So para magkaroon sila ng protein sa katawan is kakainin nila yung sarili nilang anak. Yun. Ganun po yung nangyayari kadalasan. So yun guys, sana nasagot ko yung tanong mo na kailangan ba luto or hindi na yung ibibigay natin na treats sa mga hamster natin. Yun. Ulitin ko guys, maraming salamat sa inyo. Kung di pa kayo nakasubscribe, please click subscribe and click the bell button para ma-notify pa kayo sa iba naming videos na i-upload. So ayun guys, hanggang sa muling video.